teknolohiya po natin napaka-advance. Alam mo niyo yung mga bagong labas na po ng cellphone ngayon, karamihan po AI na. Yung meron pong artificial intelligence ang ibig sabihin. Alam po niyo yung mga nasa private schools kapag hectic po yung schedule, ang kanila pong itinuturo sa Zoom platform, karamihan po AI technology na. At sabi nga po yung election daw po na gagawin ngayon, isasagawa. Yung magbabasa daw ng boto, AI na. Artificial intelligence na po yung magbabasa. Kaya ito po yung aking naisip na ituro sapagkat na moderno na po yung panahon natin ngayon. Nung araw po, kung inabot po ninyo, siguro si Sister Rosie inabot. Yung panliligaw nung araw, mag-iigib. Inabot ni Sister Rosie. Hindi nyo na po inabot. Ewan ko sa historical background na lang mo siguro ng mga tao. Nung araw po, pag manliligaw ka, mag-iigib. Magsisibak ng kahoy. Sister Teresa, inabot siguro yata to. Naririnig. Sa mga pelikula ng araw. Hindi, pero biro po, ito totoo. Totoo po itong pangyayari sa mga Pilipino nung araw. Sa province, tawag po dyan, pamamanhikan. Nasa word ko pa. Pero hindi ko po inabot yun sa mga pelikulang pamamanhikan. Mag-iigib, magsisibak ng kahoy. Bago mo makuha, masungkit yung inihirog. Pero biro po yan, totoo yan. Ngayon po naku, grabe dahil po rito. Ito may kasalanan ng lahat eh. Alam niyo ho bang ang ligawan ngayon, text-text na lang, chat-chat na lang. Tapos one day lang, ayun na. Kaya nga meron ng tinatawag yung ibang mga one night stand. High-tech na ngayon. Alam niyo kung saan nangyari lahat yan? Dahil dito. Itong may kasalanan ng lahat, itong teknolohiya na to. Pero meron ng advantage at meron din pong disadvantage. Alam mo ninyo advantage? Napakadali na ho na research ngayon. Alam niyo ba nung nag-aaral kami, pagka meron nung ipapagawa sa amin yung aming teacher o professor sa science, pupunta pa kami ng library, magre-research mano-mano. Ngayon ho, gagawin nyo, i-click nyo na lang mo sa Google. Lalabas na. Tama po ba? Pinagaan ang pag-aaral ngayon. Ang research pinagaan. Nung araw po, pag gumagawa po kami ng topic, nung wala pa ho yan, Vines, expository dictionary, historical background, bago ho namin makuha. Ngayon ho, ipipindot nyo na lang sa Google, lalabas na. Kaya pinagaan. May advantage, meron din pong disadvantage. At yan po yung ating paksang tatalakayin sa umaga. Sayang po, hindi ko nakuha. Nagpasa po ko sa messenger. Sana ho lalabas yung mga imahe. So ang una pong topic na aking itatanong. Maganda ko kasi topic, nagtatanong tayo eh. Ano po ba ang inihula sa Biblia na may kinalaman po sa pinag-aaralan natin ngayon, yung gadgets, modern technology? Meron po bang inihula sa Biblia tungkol sa bagay na ito? Meron po. Ito pong aklat ng propetang si Daniel, nasulat po ito, mga kapatid, humigit kumulang 323 BCE. O yung iba nila yung dating nila 330 o 323 BCE, before our common era, no? O AD, Anno Domini. Naisulat po itong aklat ng propetang si Daniel. At ano po yung hula? Ang hula po, natutunan po sa chapter 12, verse 4. Basahin po natin ha. Ganito po. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito. Notice nyo po yung last na salita. At ang kaalaman ay lalago. Alam nyo ho ba yung bakal? Yung bakal po pag hinagis po ninyo, ang tendency, babagsak dahil po doon sa law of gravity. Tama ho ba? Pero alam nyo ho yung aeroplano, napakalaking bakal.
Bakit po kaya lumilipat? Dahil po saan? Ang sabi ko ng Biblia at ang kaalaman lalago. Yung pag-unlad ng kaalaman, dahil po yung mga no, yung bakal pag ginagasan nyo, ang tendency babagsak. Pero tingnan nyo po yung pinakamalaking ano po ngayon, no, na yung mga passenger doon nung sumasakay aeroplano, lumilipat. Nung sumakay po kami from Naiya to Mactan sa Cebu, inabot lang po almost po ng ano more than 30 minutes, more than 45 minutes sa pagtatama. Nung nakasama ko po na si Brother James na mga po doon na nagkaroon ng seminar, mag-teacher seminar. So ang bilis lang po ng biyahe, more than 45 minutes. To be exact, 49 to 50 minutes, nandun ka na sa Mactan Airport. O ganyan nung katindi yung invention ng tao ngayon. No? Ang bakal po, pag hinagay nyo po sa tubig, lulubog. Pero pansinin nyo yung barko. Yung pinakamalaking barko, lumulutang, nakakapag-travel pa ho. Bakit po inihula ng Biblia eh? Sinabi na ho ng panahon pa ng propetang si Daniel. Sabi niya, ang kawakasan ng mga tao niya, tatakbo ng paroo't parito bago dumating yung wakas. At ang kaalaman niya, ang sabi, lalago. Yan mo yung kaganapan sa panahon natin ngayon. Nung araw po, kapag magpapaabot po ng mensahe yung hari sa kanyang nasasakupan, sasakay po niya yung mensahero doon sa pinaka mabibilis ng mga kabayo, kung tawagin po stallion. Yun yung mabibilis na kabayo. Para po makarating agad yung mensahe. Eh sa panahon natin ngayon one text away lang Te-text mo lang, nandoon na kaagad. Ang bilis. Mababasa na kaagad no, iyong recipient kung ano yung gusto mong ipaabot na mensahe. Eh nung araw bago makarating yung mensahe ng hari, imagine niyo, no? Kung sa Persia, galing manggagaling sa Grecia, ilang araw pong tatakbuhin ng stallion po yan na horse, yung pinakamabilis na sasakyan panghari para makaabot yung mensahe. Kumpara po ngayon, text lang Pwede mo naman sabihin Text lang ngayon, kung meron kang unli, call lang magre-ring ka agad dyan Di ba? Ba't hindi mo sinabi? Tama ho ba? Kaya ayan yung nagaganap o natutupad sa panahon natin ngayon. Pero ang problema mga kapatid, yung gadgets na yan, yung high-tech na gadgets na yan, meron masamang epekto yan. Eto kasi kanina hindi ho nakuha yung mga imahe, tingnan nyo po, may papakita ko sa inyo Eto po. Nakikita nyo isang masayang pamilya? Dahil po sa gadgets, dapat po bonding na nila yan Yung bonding, nagiging dividing. Pansinin niyo po ito mga kapatid. Ito po siguro karamihan sa atin napapansin to. Kainan na lang kainan niya na. Dapat minsan, di ba, kapag kakainan, magdadasal muna, mananalangin muna. No? Nag-uusap. Pansinin niyo po, ito po nangyayari. Nung wala pa hong gadgets, 1980, pagka yung mga pamilya, sabay-sabay kumain, nananalangin muna. Eh nung dumating po yung 2024, ano nangyari kainan. Kainan niya na. May nasa Jollibee na lang teka muna, sadali lang muna, may message Masadali lang Totoo hindi. Di ba? Totoo hindi. Sometimes cellphones divides the family. Meron nga ako kakilala kumuha, nag-hire ng kasi busy yung mag-asawa sa akatrabaho. Nag-hire ng mag-aalaga sa kanilang anak. Ang tawag din para mag-alaga, tumingin sa kanilang mga ganyang kalaking anak. Eh yung nakakuwang katulong, meron palang ka-chatmate. Dinuduyan Ganun ang ganun. Hindi niya alam yun, nahulog pala yung bata sa
Ito yung pinakamasaklap. Ang may kasalanan, ito eh. Cellphone. Kakaano niya doon sa chatmate niya. Video call. Ayaw tumigil. Yung inaalagaan ako, nalalaglag doon sa duyan na inuugoy-ugoy. Alam niyo nangyari doon sa bata. Kaya to, nawakwak. Alam niyo, pag bata, malambot pa yung mga ano niyan, di ba? Maselang pa yan eh. Minsan mo yung cellphone, may iniinda na pala, mayroon palang nirereklamo yung bata, hindi pinapansin ng magulang, parehas si nanay, si tatay, nakaganyan eh. Meron na palang tinatayin, umiiyak na. Walang pakialam. Dahil po saan? Sa cellphone. Eto na lang. Eto siguro makaka-relate kayo. Tuwang-tuwa ko yung bishop. Nagsesermo, nagde-deliver ng ano. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng ganito, no, nananalangin tayo, lahat, nakaganon. Eh, nagreklamo yung layman. Sabi ng layman, no, Father, they are looking at their cellphone because they are texting. Akala nila lahat na nalangin, nakaganon eh. Nagsumbungan yung layman. Ito, totoo, real to. Akala ng iba, tinitingnan. Bible app. Yung pala nag-ML. Level ano na, mataas na level eh. Kasi nakakalungkot. Kanina sabi ko, sa hapagkainan, yung cellphone divides the family. Ito naman, mensahe ng Panginoon, sermon, sometimes gadgets divides us from God. Hinihiwalay tayo sa God. Nagamit po ni Satanas na minsan agency itong cellphone para iwalay tayo sa Diyos. Akala ng preacher, yun nag-ano yun. Bible app yung pinabasa, sinusundan. Yung pala naka-ML pala. Ang taas na pala ng level. Di ba? Nakakalungkot. Pero totoong nangyayari sa church. No, mga kapatid. Meron po siyang adbentahe at meron din po siyang disadvantage. Nakakalungkot po yan na pangyayari. Kaya po, ang sabi ni Apostol Juan, na may kinalaman sa pag-aaral na ito po sinabi niya, sa unang Juan, chapter 2:15, patuloy. Ang sabi po niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. At ito pong cellphone, ito po ay isa sa mga bagay na nasa sanglibutan. Tama o hindi? Huwag niyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Alam niyo, isa nakakalungkot sa isang magulang, yung awayin siya ng kanyang anak dahil po hindi siya nabila ng gadgets. Ang sakit nun. Ang sakit nun. Hindi mo ako mahal. Bakit? Lahat ng mga klase ko may cellphone, ako na lang napag-iwanan. Isang masakit po yun kasi, di ba, kung pag sa ano, gusto mo yung anak mo, sa isang ng isip mo, maibigay mo yung gusto niya. Di ba? Nangyayari yan eh. Hindi mo ako mahal. Ako na lang yung wala nito. Bata nga ngayon, nagsiselfone eh, 3 taon. Totoo yan, meron yan, 3 taon, no? Alam, lipat ng lipat kung ano pinanonood. Totoo yan. Kaya sabi niya, huwag mo niyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. At ito pong cellphone, itong gadget, isa po itong bagay na nasa sanglibutan. Kolehiyo, nag-aaral, oh. Ma, kailan mo ba ako ibibigyan ng laptop? Eh, dinidiman niyang laptop. Ang gusto, may kagat pa ng mansanas. Eh, mahal nun. Grabe ka naman. Hindi ka ba makakontento sa laptop lang? May kagat ng mansanas. Ang mahal nun. Branded yun eh. Di ba? Pwede naman laptop lang eh. Grabe naman, parusa naman. Ang gusto mo pa yung may kagat ng mansanas. Ayaw mo pa ng yung laptop lang pwede. Di ba? Makakasabay ka rin naman sa pag-aaral nun. Grabe naman.
Tuloy po natin ang pagbasa. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kasi minsan dapat unawain din natin yung ating mga magulang. Ito ba nasa kakayanan ng magulang ko para mabili yung gusto ko? Diba? Dapat tingnan mo rin, ano ba trabaho ng tatay ko, ano ba trabaho ng nanay ko? Kaya ba to? Bakit kinakailangan i-depende ko yung pag-ibig nila sa akin? Pag-ibig sabihin, pag hindi ako nabilihan, hindi ako mahal. Diba? Parang ang sakit naman nun, nasakit ay, hindi niya ako mahal. Dahil lang hindi na ibigay yung gusto mo. Tuloy po natin. Sabi niya, kapag ka umiibig ka doon sa mga bagay na nasa sanglibutan, wala sa iyo pag-ibig sa Ama. Yung pag-ibig sa may likha. Verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, ano ba yan? Masamang pita ng laman. Masamang pita ng mata. Popos ko po yung pagbasa. Alam niyo po ba ang history, ang kauna-unang dahilan kung bakit po nagkasala ang tao? Dahil po sa masamang pita ng mata. Ang katunayan po, Genesis chapter 3 verse 6. Side trip lang ako ha. Basahin ko dito sa BBE, Basic Bible in English. Ang ganda. English translation po yan. Ito po nakasulat ha. And when the woman saw that the tree was good for food and a delight to the eyes. Delight to the eyes. Alam niyo lahat ng tao, pag pinairal mo mata, lahat ng magandang tingnan. Wala hong tao, mga kapatid, real talk to, wala hong taong gugusto sa pangit. Promise yan. Magpakatotoo na tayo. Pangit naman yan. Diba? Sabi nga nung kanta ni Michael B., diba? Humanap ka ng maganda. Kasi ang kanta ni Andrew, humanap ka ng pangit. Yung kay Michael B. naman, ang ganda-ganda niya. Diba? Pero yung mo, gigising ka ng mga mata, unang pagtingin mo, makikita mo yan. Ako, bakit kagad kong araw mo? Totoo yan, di ba? Siyempre lahat ng delighted for the eyes yun ang gusto mo. Kaya nga napulpo si Eva eh. Na kumain eh. Bakit? Maganda sa mata. Tama? Ikaw ba naman, dalaga ka, gusto mo pangit? Wala nun. Siyempre, ikaw, binata ka, gusto mo pangit. Siyempre, ang hanapin mo, gwapo. Tama? Yan tunay na real talk, mga kapatid. Yan ang tunay na real talk. Nakangiti kayo, di ba? Totoo naman eh. Mahirap magsinungaling. No? Ayan na, masamang pita ng mata. At alam niyo po mga kapatid, itong masamang pita ng mata, ito po, tiyak na tiyak ako. Pagka pinairal natin masama ng pita ng mata, hindi ka nabubusog. Anong hindi ka nabubusog? Tingnan niyo po, itong sabihin niyo kung totoo hindi. Pagka dito ho, lagi tayo nakaano, alam niyo, bawat version may dumarating eh. Etong unit na uso ngayon, sa Bibo B40. Pagka yan nalaos na, may papalit dyan eh. Hindi ka mapapatid eh. Teka muna. Hindi na updated tong ano ko, magpapalit ako ng version. Bebenta ko to. Tapos magbabay and sell, bebenta ko to. Bibili ako ng bagong version. Ibig sabihin, hindi na papatid yung pagkauhaw mo. Ako, ano naman yung version ko, updated na naman ako, mag-aano na naman ako, di ba? Yung ibig sabihin, hindi ka nakokontento sa isang madaling salita. Tama? Wala kang pagkakontento sa buhay pag pinairal mo yung last of the eyes. Kasi, aminin natin sa hindi, laging merong mas better. Tama? Akala mo yan na better? No, may darating na panibagong version. Every year may nilalabas ang bawat company ng cellphone na new version, na updated version every year. Sa isang taon na, 2 beses yata nilalabas, tama? Baka hindi lang eh. Oh, pag lumabas yan, ako, ayaw ko na naman eh. Ayaw ko na nito. Hindi na to updated eh. So, hindi ka napapatiran. Same thing, pag pinairal mo yan, yung plus, alas of the flesh. No? Kasi ang totoo, pag pinauwiran natin yan, hindi naman habang buhay sexy asawa mo.
sexy girlfriend mo. What if, eto na, totoo yan. yung body mo ngayon, bote ng Coca-Cola, darating from 10 years, magiging ano na yan, tataba yan. Eh, paano kung makakita ka ng mas sexy, mas maganda, mas sariwa, mas bata? O, yan na. Kaya nagkakaroon ng ano yung mga pelikulang unfaithful wife. Unfaithful husband. Diba? My husband's lover. LGBT pala. Hindi pala. Diba? Pinalit. Kasi kapag yan ang pinairal mo, palaging merong mas better. Pagka hindi ka nagkakaroon ng pagkakontento, yun ang nangyayari. Totoo po hindi. No? Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, yan po meron. Masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. Yung pagiging bragi, yung mapagyabang ka, oh, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan lumilipas. Totoo yan. Darating po yung time, tanong niyo po yung matatanda, yung mga kagaya ni Brother Jim ng edad 85, 86, mawawala na po sa kanya yan. Tatakas na eh. Yung mga masasarap na pagkain, hindi mo na malalasahan. Hindi mo na may enjoy. Lilipas yan eh. Totoo po yan. Pag nag-edad ka na, di ba yung mga bata, ang sarap matulog, alas 10 na, tulog pa, oh, gigisingin mo, magagalit pa sa'yo yan. Lalo na pag naka-aircon, ang sarap kaya matulog na naka-aircon. Naku. Pero alam niyo, pag nag-edad na ho kayo ng 80, 90, tunog lang eh, gano'n lang oh. Gigising na yan. Napaka-sensitibo na po ng matatanda. Lumilipas po yan. Yung last of the flesh, last of the eyes, yung masarap sa'yo ngayon pag tumanda ka na, nako. Hindi mo na may enjoy yan, hindi na masarap yan. Oh, mga kapatid. Tatapot ang sabi niya, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ito po yung forever. Yung gawin na natin yung kalooban ng Diyos para manahan tayo magpakailanman. Kaya po ang payo sa atin mga kapatid, huwag natin itigin yung sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Makontento na tayo kung ano yung meron tayo. Eto lang oh. Okay na to. Nakakapag-text naman ako, nakakapag-call naman ako, nakaka-receive naman ako. Diba? Nakakapag-research naman ako. Kaya ano ngayon kung hindi ako updated sa version ko, okay lang. At least nakakasabay ako. Di ba? Mga kapatid. At saka, eto po, practical. Meron pong mas mahalagang bagay na dapat paggamitan ng ating pananalapi. Payag kayo? Palaging merong mas mahalaga, mas makabuluhang bagay na makikinabang ang buong pamilya. Mga kapatid. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo bilang pagpapayo niya na may kilala naman sa pag-aaral na ito, yung sa gadgets. Ito po yung Romans chapter 12, 1 to 2. Ito po yung sabi niya. Sabi niya, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Ito daw po. Ihandog daw na atin yung ating mga katawan bilang haing buhay, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ang sabi niya sa verse 2, ito na po. Do not be conformed to the pattern of this world. Alam nyo, ito lang sa totoo. Ang dami hong nangyayaring masamang bagay pagka tayo po naka-yield sa cellphone. Yung nakaraan niya, nung napanood ko sa 24 oras, kakagamit niya ng cellphone, napunta po siya sa dating app. Alam niyo nangyari sa kanya, nakipag-meet siya sa lalaki, na-rape siya. Totoo po yan. Hindi mo pa kilala, palagay na palagay ka na. Dinaan ka lang sa bola-bola, na bola ka tuloy. Diba,
Totoo yan. Kaya minsan dapat maging ano tayo sa mga anak natin. Baka hindi natin alam, ini-scam na pala. Totoo yan. Ang daming nangyayaring ganyan na ang naging unang simula lang, gadgets. Yung mga naloko, artista pa, oh. 80,000. Yun na pa natin, sino pa yun? Yung sikat na sikat sa Channel 7 ngayon, si Pokwang, 80,000 na scam. Pero mo, matalino na yan, na artista na. Na-scam pa. Ibalik mo na po yung 80,000. Pero yung mga mga pulis pa naloko. Ang founder din na nanloko sa kanila, pulis din. Yung mag-i-invest ka, kaya nakakapagtaka kayo, pero yung mag-i-invest ka ng 1,000, sasabihin sa'yo, magiging 10,000. Di ba nakakapagtaka yun? Saan kayo nakakita ng ganun? 1,000 na lang i-invest mo, magiging 10,000. Pag gaganyan po yung pangako sa inyo, magduda ka na. Mukhang mang hindi gagawa ng maganda to. Di ba? Saan nangyari? Cellphone. Magtrabaho ka na lang o kaya magnegosyo ka ng tradisyonal. Alam mo kung saan papunta, alam mo yung kikitain mo legal. At hindi ka lolokohin. Tama, Mister? Daming scam mo yun eh. Hindi lang sa negosyo, pati sa pag-ibig na i-scam ka. Yung babanatan ka ng sana, patay na lang ang ilaw para tayo na lang lumapon. Yung babanatan ka ng mga ganong banat. Di ba? Parang ang sarap painggan, masarap lang sa una. Ang dami yung ano talaga sa cellphone. Kaya kapag dyan, kaya sabi niya, do not conform to the pattern of this world. Sabi niya, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Kung ang sanglibutang ganyan yung daloy ng pamumuhay, dapat mag-iba tayo. Tayong mga mananampalataya kay Kristo. No? Kung sila, eto nakakalungkot, eto totoong buhay, kilala ng misis ko. Etong cellphone na to, kagagamit ka ng kagagamit. Kasi ito, hindi naman nagtatanong ilang taong ka na eh. Alam niyo yung porn site? 13 pa lang kakapanood. Nabuntis, 14 nung nanganak. Si Kulot, di ba? 14 anos nagkakarga ng ano. Dahil dyan sa, ano na yan, sa cellphone na yan. Hindi ka naman kasi tatanungin, hindi ka naman hihingi ng birth certificate eh. 18 ka na ba talaga? Di ba? Ang dami nakakanood rito ng mga malalaswa. Facebook na lang nga eh, magugulat ka eh. Ba't pa nakapag-post ng ganun yun? Di ba? Nakaka-alarma na katotohanan niya na totoo, na totoong nangyayari. No? Dahil po sa makabagong teknolohiya. Kaya sabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will able to test and approve what God's will is. His good and pleasing and perfect will. Diba? Totoong nangyayari yan. Kaya sabi niya, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Isa pa ang babala, ito naman po, babala po ito ni Apostol Pedro, ikalawang Pedro 2:19. Ano po sabi niya? Na mga pinangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan. Ito ho yung nakakatakot na wag nawang mangyari sa atin, lalo na sa ating mga kabataan. Sapagkat ang nadaig nino man ay naging alipin din naman niyaon. Ito po yung nakakatakot eh, maging slave tayo ng gadgets. Naalala ko yung pelikula ni FPJ. Ewan ko, napanood doon ni Brother Nelson Nico eh. Dati ko, sikat na sikat yung mga pelikula niya nung araw sa Sampaguita. Yung ang alamat, ang lalaki at ang baril. Yung ang baril niya doon, brother, ginto. Ang pangalan niya si Daniel Baryon. Gusto ko yun, yung mga tunog. Ang sabi niya, ang baril, mabuting alipin, pero masamang Panginoon. The same din, gagamitin ko in gadgets.
Ang gadgets, mabuting alipin kung gagamitin mo sa tama sa pagre-research, sa tamang pakikipagkomunikasyon sa mga kapatid sa pananampalataya, sa pag-aaral ng Biblia, sa pag-aaral din naman ng sekular at pag-aaral sa kolehiyo. Pero kung mahaluan ng iba, sabi niya, ang cellphone mabuting alipin. Ikaw dapat ang Panginoon. Gagamitin mo sa tama. Pero ito, yung cellphone, masamang ito ang maging Panginoon mo. At ikaw meron sa docu yung mga bata na 5 to 6 years old na nagse-cellphone. Pero yung mo tulog na gumaganon-ganon pa. Oh. Nakukuha pa lang sakit yun. Gumaganon siya. Oh. Tulog na yun. Oh. Pero pakiramdam niya nagse-cellphone pa siya. Pero totoo talaga yun. Nag-cellphone no. Gumagano tulad yun. Yung mga kabluman ay naging makabagong teknolohiya. Magiging slave ka nitong gadget na to yung araw-araw naka-charge na ayaw mo pang tantanan no. Pero mga ganun tao eh. Naka-charge na lobat na lobat. Ayaw pa rin tantanan no. Uy, tama na yan. Pagpahingahin mo na pa. Naka-charge na nagsa-cellphone pa rin. Ano tawag doon? Hindi ko naalipin ang cellphone mo. You're a slave to your gadgets. Kaya nadaig ni naman ay naging alipin din naman niya. Nakakatakot yan yung maging Panginoon mo, gadgets. Huwag nawang mangyari na mga kapatid. Ano pa yung sinabi? No? Ano po yung gustong ipaabot sa atin ng mensahe ito? Sa ating lahat. Mga nanay, mga tatay, mga anak, mga apo. Ito po, ang last verse at passage na aking babasahin. 1 Corinthians chapter 7 verse 31. Sabi niya, those who use the things of the world. Isa po itong bagay na to, things of the world ko, itong cellphone. Those who use the things of the world as if not engrossed in them. For this world is present form, is passing away. Sabi niya sa Tagalog, ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nagpapakalabis. Meron nung kasabihan, di ba? Narinig niyo na ito eh. Lahat ng sobra, masama. Ang sabi niya rito, ang ganda oh. Ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nagpapakalabi sa paggamit. Yung tama lang. Gamitin mo yung cellphone sa tamang paraan lang. Huwag kang maging addict dito. Huwag mo maging Panginoon ito. Diba? Ay maging tulad sa hindi nagpapakalabis ng paggamit sapagkat ang kaasalan ng sanglibutang ito ay lumilipas. Totoo yan. Pansinin nyo yung mga uso. No, dati na ang uso-uso, alam niyo yung American Bell. Sister Rodela, naabutan to eh. Yung pantalon, yung parang ang laki ng ganito. Ang tawag doon, American Bell. Yung parang nagwawalis sa kalsada. Bawalik-balik lang, tapos nauso baston. Ngayon nga, parang bumabalik, nauuso na naman yata yung mga baston eh. Pati yung gupit, nung araw yung ang uso yung punk music. Alam niyo yung punk? Way back 80s. Yung ang gupit, dito lang ang natituro, yung sa gitna, para si Mr. T. Ganyan, parang pabalik-balik lang. Nauuso 7. Tapos nauuso yung mga may kulay-kulay. Bumabalik, pabalik-balik lang eh. Diba? Yung mga uso sabi, yung kaasalan, yung asal sa sanlibutan ito, lumilipas din eh. Diba? Palipas, may pumapalit na bago, may lilipas, may uuso na naman.
Paiba-iba. Noong dati nga, usong-uso ng panahon ng Kastila, yung po at opo. Ngayon, pansinin nyo ngayon, yung mga bata ngayon, kung marunong pa ng po at opo. Napapansin nyo? Diba wala na, mga bata ngayon, kung maipag-usap sa matanda, parang ano lang. Saan po kayo galing? Ay, wala pa lang po. Sorry, saan kayo galing? Wala naman eh. Yung mga bata ngayon, wala na. Iba yung mga bata ng panahon ng Kastila, yung mga, ang sabi nila, disiplinadong Kastila. Dati nung araw, titingnan ka na ng magulang mo, alam mo na ibig sabihin, tatabi ka na eh. Ngayon, mapapatid na yung kordo ng ano mo rito. Natatawa si Brother Noli, di ba? Sinisigawan mo na yung anak mo eh. Mas matapang pa sa'yo eh. Di ba ganun ang mga bata ngayon? Totoo yan. Meron pa akong worst case na ano eh. Nag-aaral pa lang, pinag-aaral pa lang yung mga anak ha. Ang tapang sumagot sa nanay. Ba't mo ko utusan? Ang ganun yung sagot na, yun ang nakakatakot ngayon na kabataan. Ba't mo ko utusan? Diba? Nung araw, nung panahon ng Kastila, tingin na ng mga natatay. Tingin na, alam mo na, tatabi ka na eh. Lalo may bisita. Ngayon yung mga bata ngayon, pag may bisita ka, wala. Tatanungin may bisita mo, sino po kayo? Sino ka? Diba? Wala na eh. Iba na ang banyo. Dapat bumalik uli sana yung ganun eh. Yung disiplina. No? Wala na ngayon yung paggalang, respeto. Ano ngayon? Minsan kasi ang totoo pag nahalubiluhan ka ng mga ano dito, yung mga trending dito, parang na-adapt mo na eh. Nagagaya mo na. Nung araw ko na naalala niyo yung Maria Clara. Kasi usong-uso dati, kahit kami nung high school, ang pinag-aaral, LPD, Noli. Nung araw mo, mga suot ng mga dalaga talaga dito. Hanggang dito yung palda. Ngayon ang paigli na ng paigli, nakakatakot na eh. Pag ganun na ate dito na. Tama, sister? Dito na Sa Facebook nga eh. Tupis na lang ng tupis yung nakikita ng mga suot ng mga dalaga eh. Paunti na lang ng paunti yung mga takip eh. Yan yung nangyayari. Kaya ang sabi nung kanila ng Biblia, huwag kayong magsiayos sa liputan ito. Mag-iba kayo. Be transformed. Upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Dapat doon tayo eh. Kasi ang sabi ni Apostol Juan kanina, yung gumagawaan niya ng kalooban ng Diyos, yun ang nananahan magpakailanman. Ito ho yung cellphone na to, may adbentahe, pero marami din po disadbentahe. Kung ito po gagamitin lang po natin sa tama, magiging tama. Pero kung gagamitin po natin na ito na yung maging Panginoon natin na makadaig sa atin, makasakop sa atin, nakakalungkot po yan. At alam mo ninyo, marami din hong sakit ang may gawa. Ito. Alam niyo yung mga kabataan ngayon, bakit puro mga nakasalamin na? Alam niyo ba itong cellphone may radiation? Nung araw po, nung panahon namin, pag kami makapal na lente, alam namin yan, white reader yan. Matalino yan, basa ng basa. Ngayon pag may nakakita kayo na na nakasalamin ng lente, overexposure yan sa cellphone. Overexposure yan sa gadgets, sa laptop. May radiation po yan eh. Tama? Nakakalabo ng mata. Hindi na ngayon dahil sa pagbabasa, sa paglalaro. Kaya lumalabo yung mata. Kapatid, yung po yung totoo ngayon. Saka pansinin niyo po, ang mga anak ngayon, ang hirap ng utusan. Anak, bumili ka ng suka, mamaya na. Mamaya na. Yung nag-utos na, yun na rin yung sumunod. Yung utos niya, siya na rin ang bumili. Kaya ngayon yung mga magulang utos mo, sunod mo. Iba na ngayon eh. Iba na. At totoo, tama mali. Kayo mga magulang, tama mali. Utusan mo anak mo. Yung utos mo babalik sa'yo. Nak, maganito ka nga. Hanggang muli yung utos mo, ikaw na rin susunod. Real talk. Alam niyo, sabi nga ng tatay ko, naalala ko yung ginawa mo sa akin, gagawin din ang anak mo sa'yo. Yun na yung nakasulat sa Galatians.
What you sow, you will reap. Kung anong itinanim mo, yun din yung aanin. Nawa po, meron pong tayong natutunan na napakaganda sa mensaheng ito. Sabi ho ni Apostol Pablo, yung mga bagay sa sanglibutan ito, huwag tayong magpakalabi sa paggamit. Diba, kahit nga sa moderate lang, tama lang, gamitin lang natin sa tama. Huwag tayong maging alipin ito kung hindi tayo dapat yung umalipin sa kanila. Sa tama. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tapo natin ang ating mga sarili sa pagtanggap pakikibahagi sa dulang ng ating at bago po tayo magsagawa nito ay tayo muna po umawit bibilang 300. At pangungunahan po tayo ni kapatid na Darwin para sa tulang ng ating tanda. Brother Nordic. As Jesus bare the cross alone. Ready? Sing. Jesus bare the cross alone. The world go free. No